Ito naman, at ngayong umaga rin po, tuloy-tuloy ang paghahatid natin ng serbisyong totoo. That's right. Unahin natin ang libreng pa-laundry. Problema na marami yan ngayon kasi kaya sagutan natin yan. Ay, Maring Sus, marami na bang nakapaglaba? Ang sipag ni Ate Susie nasa labahan Oo nga. ngayon. Palipat-lipat lang siya mula pares hanggang laba. Ate! Di ba? Tumbling dito, tumbling doon. Pero magkakalapit lang naman lahat na dito sa Quezon City. At marami na. In fairness, may mga natapos na rin pala ba. Pero in fairness, busog. Pag tumbling namin pabalik dito galing sa Parisan, busog na po. Yes, mga kapuso, yan po ating magiging serbisyo totoo para sa ngayong umaga. Dahil nga, katulad na sinabi na Maring Lynn at ni Anjo, I'm sure kahit sila na-experience nila na mahirap magpatuyo ng labada ngayong paulan ng paulan. Oh, in fairness, may paaraw na siya today. Kakausapin natin ilan sa mga kapuso natin. Kamusta ang kalagayan sa kanilang mga tahanan? Hi, ma'am! Unahin po muna kita. Anong pangalan nila? Noralyn po. Si Noralyn. Kamusta ang kalagayan sa inyo? Bakit basa ang mga gamit mo? May tumutulo po sa bubong namin yung sobrang lakas po ng ulan. So, hindi naman kayo binaha? Hindi naman po. Pero tumutulo ang bubong. So, bukod sa mga damit nyo, yung iba yung mga gamit, basa na rin? Opo. Oh, gano'ng katagal nang basa yung mga gamit Halos nyo? isang linggo na rin po. Isang linggo na rin. Meron ba kayo, nagsubok ba kayo na magpa-ventilador para Opo. matuyo yung iba, no? Opo. Pero masyadong marami ba? Oo, masyadong marami. Nilalamok na nga po eh. Talaga, no? Kasi naipunan nga naman ng tubig. Isa pang problema yan. O, ingat kayo sa inyo. At ngayong umaga, unang hirit na ang bahala magpalaba at magpatuyo. Doon kay Noralyn and of course, sa mga nakapila dito sa Barangay Obrero sa Quezon City. Meron na rin mga natapos kasi yung tanong nila kanina. Actually, it takes about mga 35 minutes para sa isang full load pag naglalaba. Tapos nun, another 40 to 45 minutes naman magpatuyo. So, over 1 hour bago makabuo or kung makatapos ng isang batch na mga laundry. So, medyo matagal din. Pero in fairness, tuyo at mabango pagkatapos. Alright, makakausap naman natin si Miss Marie Chris Lorenciano. Hi, Marie Chris. Good morning. Good morning po. Ano, kamusta? May natapos ka na daw? Opo, natapos ko na po itong mga kumot na nabasa kasi yung bahay namin pinasok siya ng tubig. Hindi naman sa bina, pero pinasok sa sobrang lakas ng mga hangin saka tubig. Pati yung tindahan namin halos nabasa lahat. So, yung lakas ng tubig, yung parang naanggihan. Opo. Ganon. Oh, okay. So, Kaya yung ibang damit namin basa rin. ano yung mga inuna mo? Kasi I'm sure hindi lang ito yung gamit mo na basa. Opo. Ano ang mga inuna mo para mapalaundry dito? Ito yung mga kumot kasi wala na kami magamit. 2 days ng basahan eh. Well, ang hirap magsampay sa labas. Sobrang lakas talaga ng ulan. Totoo. At sa loob ng bahay, masikip naman. Opo. Hindi naman makakapagpatuyo. Well, Hindi po. Kasi yung sampayan namin sa labas ng bahay kasi diyan kami nakatira sa may tulay. okay. So, dahil ngayon uy, medyo lumabas yung araw. Pero actually, paulan-ulan pa rin dito sa Quezon City. Magugulat ka na lang, biglang uulan ulit. Good luck sa'yo, Marie Chris. At meron pa siyang one load. Siguro in about 1 hour, lagpas 1 hour, matatapos niya na yan. Maraming salamat. Enjoy ang inyong mga bagong labang bedsheet at mga damit na kailangan na rin na Marie Chris at syempre yung mga kasama niya sa bayan, kanyang pamilya. So ngayon, bukod syempre sa bibigay natin ng libreng palaba at patuyo sa unang hirit. Bibigyan din namin kayo ng mga tips kung paano magpapatuyo sa inyong bahay kasi hindi naman tayo lahat magkakaroon ng chance na makapagpalaba at kasi syempre yung iba, syempre may bayad yung iba, sa amin libre lang. Alright, so ito ang pwede niyong gawin kapag kunwari nababad yung sa putik or nadumihan ng husto ang inyong mga labahan. So ito, meron tayong cold water dito na may sabon. Ibabad nyo muna dito yung ibang mga gamit ninyo. Katulad nito, maduming-madumi na siya talaga. So ibababad muna natin siya ng husto bago natin siya kukusutin. So yan, siguro mga mga 10 minutes siguro, tapos tsaka natin yan kukusutin. Yan. So first stage pa lang yan, syempre kailangan natin yan banlawan at tsaka isasampay. Ngayon ang problema nung kadalasan sa mga kapuso natin dyan ay maraming naputikan yung kanilang mga gamit. So, ang gagawin niyo, hopefully, mapatuyo nyo siya ng husto muna para ma-brush out ninyo yung mga natuyong putik. Yan, dun sa mga damit ninyo. Bago nyo siya, pwedeng gawin nyo rin yung ginawa natin sa step 1, bago nyo siya ilagay ulit dito sa tubig na merong sabon. Ayan, babad-babad ulit. Bago natin yan kukusutin mamaya. At saka, or ito, pag baong to, mahirap to. So, usually, sana washing machine, or pwede nyo labhan na may brush na ganyan. Alright, next tip naman natin, kapag kayo yung nagpapatuyo, although alam ko ang dami natin kailangan patuyuin, ang tendency natin, hinahanger natin siya na medyo dikit-dikit. So walang airflow in between, hindi rin siya matutuyo, tas babaho siya talaga. So kahit nakaka-tempt na damihan natin ng isang sampayan, lagyan natin ng mga spaces in between. Mga ganyan siguro,
para maganda yung airflow. Siyempre magpapaandar kayo ng ventilador, di ba? Para siya sana ay matuyo. It takes a while, lalo na pag indoors nyo gagawin kung ang panahon ay hindi pa rin masyadong maganda. Ngayon, another tip na pwede namin ibigay sa inyo is, dun sa kwarto o dun sa lugar kung saan kayo nagpapatuyo, maganda na maglagay. Very classic naman ito, yung uling, di ba? Para ma-absorb niya yung hindi magandang amoy. If ever hindi matuyo ng maganda yung ating mga labada na sa loob ng bahay pinapatuyo, or baking soda. Maraming uses ang baking soda, kaya dapat I think lahat tayo ay meron nito sa bahay kahit papaano. Alright, so yan po mga simpleng tips na nais namin ibahagi para po sa inyo, para syempre makatulong dahil after ng mga pag-ulan, after ng mga pagbaha, ito na yung next step na kailangan naman natin gawin sa ating mga tahanan. Yung paglilinis ng mga bahay at saka yung mga kasangkapan na nabasa at syempre paglalaba at pagpapatuyo. Unang hirit po, nandito pa rin po, may mga nakapila pa tayo dito. Siguro may mga 10 tao pa dito. Libre po yan ang kanilang pagpapalaba at pagpapatuyo ng kanilang mga labada. I'm happy for them kasi alam ko rin po ang feeling ng hindi nakakapagpatuyo ng labada. And of course, mga tips na binigay namin sa inyo. Dito lang po yan sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Hi! Alright! Mga kapuso, aba, nandito pa rin kami sa isang laundry shop dito po sa Barangay Obrero, Quezon City. Blockbuster pa rin. Siyempre, kita nyo naman ang haba ng pila. Talo pa ang Spider-Man at Odyssey. Dahil siyempre, marami gusto magpatuyo ng kanilang labada. Ngayon, kasama natin si Nanay ngayong umaga. Good morning po. Ano pangalan nila? Terry po. Ma'am Teresita Terry. Casa. O yung gano'ng katagal na po kayo hindi nakakapaglaba? Matagal na. Matagal na po, ho? Kasi wala kami sampayan, tsaka mahirap din magpatuyo. Ilang kayo sa Tumuulan. bahay? Marami. Marami. Pero kanya-kanya kami laba. Kanya-kanya. So ito, gaano ka ka-excited na finally makakapagpalaba? Ay, excited ako kasi mga damit ng apo ko kasi para pang school media, sando. Oo nga. Buti na rin lang parang lately wala silang pasok, no? Ayan. Kasi hindi rin nakakapaglaba. Ilan po ba apo nyo? Ay, marami. Maraming apo. Too many to mention, sabi Maraming nila. apo. Maraming, 3 anak, maraming apo. at maraming apo. At si Lola pa rin ang in charge sa Oo. pagpapalaba. Kaya good luck pag uwi ninyo. At syempre, mamaya, ready na sila. I think, hopefully next week, makapasok na sila ulit. Yes. Ayan, salamat Thank po, Titere. Alright, may isa pa tayong kakausapin ngayong umaga. Good morning po sa inyo, ma'am. Good morning po. Ano pa pangalan nila? Nancy Biota po. Nancy, ano mga ipapalaba mo dito? Ano po, yung nagda-dryer po ako kasi matagal po yung pag nagsampay po, ay naglaba ka, matagal masuot. So ikaw ay actually, ito, malinis na to. Ito lang po, opo. Ito. Opo. So nakapag... Ida-dryer po dito Oo. para masuot po ng mga bata. Kapag dun sa bahay ninyo, ano yung usually ginagawa nyo para subukang sana mapatuyo yung inyong Sa labada? hangin lang po, electric fan. Electric fan, ano? Pero ang tagal. Opo, mga inabot ng 3 araw. Oo, na-experience niyo rin ba na 3 parang kulob yung yung amoy niya? Opo. Well, ito paglabas niyan, siguradong mabango at mainit at tuyong-tuyo ang inyong mga labada. Yes po. Alright, thank you po. Good luck Thank you po. po. Ayan po mga kapuso, patuloy pa rin po ang serbisyong totoo ng unang hirit para sa mga kapuso natin. Ngayong panahon na nangangailangan talaga ng tulong, this is the time para tayo makapagpalaba at makapagpatuyo na ng ating mga labada. Dito lang po yan sa inyong pambansang morning show, kung saan laging una ka, unang hirit. Wait! Wait, wait, wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,